Abayahawa, Isaya Awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawa kwartawab. Kalhalal abayahawa alhayam. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasa amrako kadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abayahawa. Yaman. So, bago tayo magsimula dito, tulad ng dati, binabati natin ang ating mga kapwa Rimnan Hebrew Israelite nga nandito sa bansa Pilipinas. Na dating pangalan ay Elda, naging Oper, Maharlika, tapos Philippines. So, batiin natin ang mga taga-Digos, Davao del Sur. Binabati natin ang mga kapwa Rimnan Hebrew Israelite kay Pastor Jonard Ban Yasharala, Kabasag. Mayong buntag sa inyo, malipayong pagpahulay, happy Sabbath. Mga elders, mga kapatiran na mga Rimnan. At doon din sa Cebu, kay Pastor Sabadya Ala, kumusta kayo dyan? Mayong pagpahulay, malipayong Sabat sa atong tanan diha dito sa bansang Oper na naging bansa Pilipinas. Sa Ahoy, Iloilo, kay Pastora Meldy Masohor, kumusta kayo dyan mga taga Iloilo na mga Rimnan Hebrew Israelite? At doon sa Liangan East, Lanao del Norte, kay Pastora Corazon Castelio, kumusta kayo dyan mga Rimnan Hebrew Israelite? So, tuloy-tuloy lang tayo. No retreat, no surrender. At alam ko naman na sobrang sipag yan si Pastora. At bata pa, 59 na siya. Walang batian ng happy birthday kasi pagan yun eh. Para bang ang binati mo, yung idolatry. Yan. At sa CI, Sambuanga, Sibugay, kay Pastor Jiri Mayagma, kumusta kayo dyan mga taga Batwo, CI, Sambuanga, Sibugay? So, si Pastora Merly Carino Alima, nasa kanila sa Imelda, Gajangan Imelda, Sambuanga, Sibugay. Namatay yung kuya niya. So, sabi ko sa kanya, dalawin mo si Pastor Jerry Mayagma doon kasi magkalapit lang yung CI at saka yung Imelda. Malapit lang yan, parang dito Caloocan lang yan eh. So, yan. At hindi na natin batiin ang iba, mahaba na masyado, pataga ibang bansa. At sa Mother Assembly natin, hindi na natin batiin yan kasi lagi namang binabati natin sila. Sa Bisaya pa naman yung bati, maot. Ang bati naman yung naungi mo, oy. So, mag-opposite yung salita na Cebuano at saka sa Tagalog. Kasi bati, maot. Okay, diretso na tayo. Okay. Ganon pa rin, tuloy-tuloy ang pag-aaral natin sa Book of Enoch. Nasa chapter 65 na tayo, up to 71. Na more than 100 to chapter eh. Pagkatapos sa first Book of Enoch, susunod ang second Book of Enoch. So, 65 to 71 chapter na tayo ngayon, talakayan. So, okay, basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 65, verse 1 to 12. At sa mga araw na iyon, ay nakita ni Noe ang lupa na ito
ay lumubog at ang pagkawasak nito ay malapit na. At siya ay bumangon mula roon at nagtungo sa mga dulo ng lupa at sumigaw ng malakas sa kanyang lolo na si Enoch. At si Noe ay nagsabi ng 3 beses na may mapang-akit na tinig. Dinggin mo ako, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako. Biro mo ha, si Noah, si Noe. Dahil nakita niya na mangyayari sa mundo, inahanap niya ang kanyang lolo, si Enoch, na na-rapture. Dinggin mo ako, pakinggan mo ako. So, tuloy natin. Basa. At sinabi rin niya, sabihin mo sa akin kung ano ang nahuhulog sa lupa, na ang lupa ay nasa napakasamang kalagayan at nayayanig. Baka sakaling mamatay ako kasama nito. At pagkatapos ay nagkaroon ng malaking kaguluhan sa lupa. At isang tinig ang narinig mula sa langit. At ako'y nasubasog. At si Enoch na aking lolo ay dumating at tumayo sa tabi ko. At sinabi sa akin, bakit ka dumaing sa akin nang may mapait na hiyaw at pag-iyak? So, nagpakita ang lolo niya, si Enoch. Biro mo ha, nasa rapture, bumaba. Kasi dumadaing si Noah na dinggin mo ako. So, biro mo, sa mapait, humiyaw na may pag-iyak. So, binaba siya ni lolo niya si Enoch na na-rapture. So, nag-usap sila. Kasi nakita niyo mga pangyayari, sabi ni Noah, baka kasama akong mamatay dito. So, makita mong story ha, wala yan sa 66 book na kwento. Ngayon, tuloy tayo. At isang utos ang lumabas mula sa harapan ni Yahweh hinggil sa mga yaong naninirahan sa lupa na ang kanilang pagkawasak ay naganap dahil nalaman nila ang lahat ng lihim ng mga anghel at lahat ng karahasan ng mga satanas at lahat ng kanilang kapangyarihan, higit sa lahat mga lihim at lahat ng kapangyarihan ng mga taong magsagawa ng pangkukulam at ang kapangyarihan ng pangkukulam at ang kapangyarihan ng mga gumagawa ng mga larawang binubo para sa buong lupa at kung paanong ang pilak ay ginawa mula sa alabok ng lupa at kung paano ang malambot na metal ay nagmula sa lupa. Itong mga satanas ha, hindi lang isang satanas ha, sa 66 book, isang satanas lang binanggit, Lucifer lang. Pero mga satanas, sino to? Mga fallen angel. Ngayon, biro mo ha, maliban nga nag-asawa sila ng babae na anak ng tao, tinuturuan pa ng pangkukulam, yung mga sikretong sa langit lang na hindi pwede malaman ng tao. That's why ang mga tao, natuto, mangkulam, may power. Kukulamin ng mga kaaway. Gumagawa ng manggagaway. Lahat ng mga kalukuhan. Itong mga anghel na talagang sutil, talaga swael. At dito nagalit si Abay Hawa na kailangan lipulin ang lahat ng lahi. Sa pamilya lang ni Noah ang matira. Yan nangyari. Ngayon, tuloy tayo. Sapagkat ang tingga at lata ay hindi nanggagaling sa lupa
gaya ng una. Ito ay isang bukal na naglalabas ng mga ito. At isang anghel ang nakatayo doon, at ang anghel na iyon ay nangunguna sa lahat. At pagkatapos noon, ay hinawakan ako ng aking lolo na si Enoch sa aking kamay, at itinaas ako. At sinabi sa akin, humayo ka, sapagkat tinanong ko ang Yahawa ng mga espiritu hinggil sa kaguluhang ito sa lupa. At sinabi niya sa akin, dahil sa kanilang kalikuan ay itinakda ang kanilang kahatulan, at hindi ko ipagkakait pakailanman. Dahil sa mga panggagaway na kanilang sinaliksik at natutunan, ang lupa at yaong mga naninirahan dito ay mawawasak. Pero mo, natuto manggagaway. Natuto. Ang anghel kasi ang nagsimula talaga sa pagturo ng kasamaan. Kasi ang mga tao sa baba, hindi naman makasalanan yan eh. Yun lang nagawa ni Adag ni Eva na kumain sa pinagbabawal. Pero kahit nangyari yan, si God real yun eh, si God. Satan, fallen angel, ang nagpasimono, yung nakasala sa Adag si Eva. Sikat pa naman si God yun. Tinatawag halos lahat ng tao, oh my God. My God, si God real yan, si Satan yan. Hindi yan God real ang nakalagay sa original Bible, alhayang. Tapos ginawa sa modern Elohim. Eh sino si Elohim? Anunnaki, Satan pa rin. Ngayon, etong mga tao natuto gumawa ng kasalanan, plus itong mga anghel pa nagkakaanak ng mga higante, mayroon namang higante, normal lang, at nagkaanak pa ng mga tikbalang, kasi hindi naman ang sinipingan nila babae lang, pati mga hayop sinipingan nila, pati lalaki. Sila ang pasimuno sa mga bakla, tumboy eh. So, naging masama ang mundo dahil sa mga anghel na yan, na mga satanas, na mga fallen angel. Yan ang nangyari sa mundo na bakit may mga masamang tao. Yung mga masamang taong normal lang, likha silang masama, anak sila ng fallen angel. Pero yung mga hindi anak ng fallen angel, lahi ni Adan at ni Eva, ay nakagawa lang ng kasalanan because of environment. Dahil sa nasa paligid eh. Pero, maano yan, maiayos yan. Pero yung mga anak ng fallen angel, hindi lang maayos yan. Dugo na nila yan, ha? Masama talaga sila. That's why ang mga tao na mga anak ng fallen angel, kailanman hindi talaga ligtas. Yun ang mga non-elect. Hindi talaga sila elect. Ang elect, yun talagang anak, lahi ni Adan ni Eva. Ganon. So, grabe yung nangyayari sa mundo. Hindi pinasok sa 66 book para kulang ang kaalaman ng mga pastor, mga bishop, ng mga imam. Doon lang nakatutok anong aklat mayroon sila. Hindi nila alam na ang totoo pong tanak, mayroong 777 scroll or books. Sa dami ha. Ngayon, tuloy tayo. At ang mga ito ay wala silang lugar ng pagsisisi magpakailanman. Sapagkat kanilang ipinakita sa kanila ang nakatago, at sila ang mga sinumpa. Ngunit tungkol sa iyo, anak ko, nalalaman ni Yahawa ng mga espiritu na ikaw ay dalisay at walang sala sa kadustaan na ito tungkol sa mga lihim. At itinalaga niya ang iyong pangalan na naging kabilang sa mga banal, at iingatan ka sa mga naninirahan sa lupa, at itinalaga ang iyong
matuwid na binhi, kapwa, para sa paghahari at para sa mga dakilang karangalan. At mula sa iyong binhi ay magmumula ang isang bukal ng matuwid at banal na walang bilang magpakailanman. Mapansin mo, di ba? Sinabi ni Enoch sa kanyang apo na si Noah, nakasama ka sa bilang sa mga banal. Iingatan ka, hindi ka mapariwara o hindi ka mamatay sa baha na ito. Pero sa mga anak ng mga fallen angel, sabi rito, at sa mga ito ay wala silang lugar na pagsisisi magpakailanman. Di talaga magsisi. Kasi ang tatay nila, fallen angel, Satanas. So, natural lang talaga, tatawagin nila ang tatay nila. Pagturuan mo, ayaw talagang tumanggap sa turo ng galing sa original Bible. Gusto nila yung Bible na 66 book, nagawa ng Vatican Canon. Kasi ang dugo nila, dugo ng fallen angel, simpre magkakampihan yun eh. Blood is thicker than water. Eh, ito namang mga lahi ni... Dito na kay Noah, wala kay anak ni iba, ang Noah, matino. Medyo, ang iba, naguguluhan. Bakit ganito, ganito? Pero in the long run, maintindihan din nila yan. Katulad sa atin. O, naintindihan natin. Kasi mahalaga kasi ang ating panindigan na turo, yung mula sa original Bible. Hindi yung Bible na salin-salin na mayroong dagdag bawas. Mahirap yung turo na may dagdag bawas. Original teaching. Bakit natin nalalaman? Kasi may Google Translator na nga, matatranslate na original direct kung ano talagang laman doon. Noong araw kasi, wala pa yung high-tech na Google Translator. Hindi natin alam. Paano sino ba makabasa sa Hebro? Kung hindi ka mag-aral sa Hebro, eh ang daming pag-aralan mo dyan. Magsunog ka talaga ng kilay. Pero, pag may Google Translator, ang bilis na. Ngayon, nung araw, umaasa lang tayo sa anong Bible na popular, na 66 book, na may King James Version, NIV, American Standard Version, pero lahat yan, Good News Version, Living Bible Version, puro nagkukontrahan pa yan. Biro mo ang gulo. Eh, ito naman mga pastor, bishop, bakit? Murisi sila, ayaw. Kasi may dugong fallen angel yan eh. Kasi ang mga pastor, bishop, ang mga membro, ay makayunawa sila, ibabala sila. Tingnan natin. I-receive natin, baka naman tama to dito sa original Bible. So, ganun yan, medyo curious. Pero ang talagang conclusion agad, hindi yan. Wala yan. Sabi niya, di ba, giprapisi na sa huling mga araw, dumating yung mga bulaang propeta. Hindi yon ang mga messianic ang bulaang propeta sa huling araw. Tandaan natin, ang isang araw ni Abay Hawa, 1,000 taon sa atin. Ngayon, mung ninakaw ang Bible na nilusob ng Roman Empire ng Israel, 70 AD, plus 2024, almost 2 days. Almost 2,000 years. O, 2 araw. Sa huling mga araw ngayon, huling mga oras. Hindi man sinabi na sa huling mga oras, dumating ang mga bulaang propeta. Tayo yon. Pag huling oras na. Huling mga araw. Isang araw, katumbas na 1,000 taon yan. Mulang, ang Bible, binago nila noong 70 AD, na nanakaw ng Roman Empire, binago nila, dinuktor nila, pinalitan nila ang pangalan ni Abay Hawa, Alahayam, Masaya Kiyausay, ng mga pangalan ng mga fallen angel lahat. Yon ang nangangaral, yun ang bulaang propeta. Yung nagtuturo sa mga pangalan ng fallen angel. Yan ang mga bulaang propeta. Sabi daw, magsilabasan ang mga bulaang propeta, marami. At mga anti-masyayak na sa kanilang Bible, anti-Kristo, maraming. Kung tayo, hindi naman, kunti lang tayo eh. Hindi tayo yon. Sila yon kasi marami sila eh.
So yan. So, kailangan kasi analysis yan. Hindi yung basta-basta na conclusion agad. Kasi tandaan, sabi ko nga, tandaan, kaluluwa po ang nakataya natin dito. Wala nang pagsisisi kung ang bagsak mo, dagat-dagatang apoy. Sinabi pa naman ni Masaya Kiawasay, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kunti lang nakasumpong sa buhay na walang hanggang. Malapad, maluag ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang dumaan. Sino ba ang marami? The biggest religion in the world, Christianity. Therefore, sabi ko nga, Christianity ay kulto. Kulto. Yan na nga eh. So, tuloy tayo. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 66, verse 1 to 3. At pagkatapos noon, ay ipinakita niya sa akin ang mga anghel ng kaparusahan na handang pumarito at pakawalan ang lahat ng kapangyarihan ng tubig na nasa ilalim ng lupa upang maghatid ng paghatol at pagkawasak sa lahat ng naninirahan at naninirahan sa lupa. At ang yahawa ng mga espiritu ay nagbigay ng utos sa mga anghel na nagsisilabas na huwag nilang palakasin ang tubig, kundi pigilan sila. Sapagkat ang mga anghel na iyon ay nasa ibabaw ng mga kapangyarihan ng tubig. At ako ay umalis sa harapan ni Enoch. So, nagsalita dito si Noah. So, ang tubig talaga, pinakontrol ni Abba Yahweh na huwag masyadong mabilis, na biglang papuno agad ang buong lupa. Dahan-dahan lang, hanggang maabot ng sa tuktok. So, ganon. Kasi kung masyadong mabilis, yung bangka, yung nasinakyan ni Noah, mataob yun, malunod. So kung ang bilis, dahan-dahan lang para ma-preserve talaga ang buhay nung nasa loob ng arka, ng malaking barko. Ngayon, tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 67, verse 1 to 13. At sa mga araw na iyon, ang salita ni Alahayang ay dumating sa akin. At kanyang sinabi sa akin, Noe, ang iyong kapalaran ay umabot sa harapan ko. Maraming walang kapintasan, maraming pagmamahal at katuwiran. At ngayon, ang mga anghel ay gumagawa ng isang kahoy na gusali. At kapag natapos na nila ang gawain iyon, ay ipapatong ko ang aking kamay dito at iingatan ito. At doon lalabas ang binhi ng buhay. At isang pagbabago ang mangyayari upang ang lupa ay hindi mananatiling walang nananahan. Sinong gumawa ng barko na malaki o bangka? Ang anghel, At ngayon, ang mga anghel ay gumagawa ng isang kahoy na gusali. At tinutukoy doon yung bangka sa sakyan nila. Angel ang gumagawa. Hindi si Enoch. Hindi si Noah. O mga anak ni Noah. Ang mga anghel ang gumagawa para mayroon silang sasakyan. Ngayon, tuloy tayo. At aking pag-aayusin ang iyong binhi sa harap ko magpakailanman. At aking palalatagan silang nagsisitahan na kasama mo. Hindi magiging walang bunga sa ibabaw ng lupa, kundi pagpapalain at paparamihin sa lupa sa pangalan
ni Yahweh. At kanyang ikukulong ang mga anghel na iyon, na nagpakita ng kasamaan sa nagniningas na lambak na iyon, na dating ipinakita sa akin ng aking lolo na si Enoch sa kanluran sa gitna ng mga bundok ng ginto at pilak at bakal at malambot na metal at lata. At nakita ko ang lambak na iyon, kung saan nagkaroon ng matinding pagyanig at pag-alog ng tubig. So, Birmos, salita ni Noah to. Na nakikita niya na itong mga anghel na nagsimuno sa kasamaan, na tinuturuan ang mga tao na gumagawa ng kasamaan, panggagaway, pangkukulam, lahat, gumagawa ng mga armas, mga patalim, lahat, ay ito'y ikukulong. So, ang anghel kasi ang nagsimula talaga sa kaguluhan ng mundo. Hindi, si iba nalinglang din. Yung una, yung si Gadriel, si God. Ito pa naman ang sikat talaga. Sabi ko nga, ito pa naman ang unang gumawa ng kalukuhan. Ito pa ang sikat sa mundo. Biro mo ha, halos lahat ng tao tumatawag kay Gadriel, kay God. Walang kalam-alam sila na yung tinawag lang, my God, Satanas yan, si Gadriel yan. Fallen angel. Ipag sabihan po naman, ayaw maniwala para sabihin na, ikaw ang ano, tayo pa ang ginawang masama. Paano may binabasihan tayong original Bible? Saan ba ang paniwalaan mo? Yung original Bible o yung Bible na gawa na ng Vatican, binago na, dinoktor na? Yan na nga, actually 1 plus 1 lang yan eh. Ano rin yung simple logic lang yan. Pero makita mo ang tao, matigas ang puso, hindi nga nakasulat ang pangalan nyo sa Book of Life. Kasi ang mga pangalan na wala sa Book of Life, yun ang mga anak ng mga fallen angel. Mag-react talaga yan sila. Ay, hindi talaga maniwala. Pero itong mga anak ni lahi ni Adan ni Eva, ay maniniwala yan. Pero una-una, parang naguguluhan pa sila, parang nagdalawang isip. That's why, kailangan talaga mangaral, ito na nga tayo. Na kailangan, sabi yun, ang may pangdinig ay kailangan makarinig. Yun talaga na mission natin ipapangaral. Ngayon, ito nangyayari ngayon. Tuloy. At nang maganap ang lahat ng ito, mula sa nagliningas na tinunaw na metal, at mula sa panginginig nito sa lugar na iyon, nagkaroon ng amoy ng asupre. At ito ay konektado sa mga tubig na iyon, at sa lambak na iyon ng mga anghel na nagligaw sa sangkatauhan, na sunog sa ilalim ng lupaing iyon. At sa mga lambak nito ay dumadaloy ang mga agos ng apoy, kung saan ang mga anghel na ito ay pinarurusahan na nangligaw sa mga naninirahan sa lupa. Paparusahan itong mga anghel nga nangligaw sa mga nanirahan sa lupa. Nililigaw nila ang mga nanirahan sa lupa. May parusa ang mga anghel. So may mga anghel talagang matino, mayroon rin pasaway. Ito na yung mga naging Satanas, maging demonyo. Ngayon tuloy. Datapwat ang tubig na yaon ay maglilingkod sa mga araw na yaon para sa mga hari at sa mga makapangyarihan at sa mga mataas at sa mga nananahan sa lupa, sa pagpapagaling ng katawan, ngunit sa
nakikita ang kanilang kaparusahan araw-araw, ngunit hindi naniniwala sa kanyang pangalan. At ang kaparte ng pagkasunog ng kanilang mga katawan ay nagiging matindi. Isang katumbas na pagbabago ang magaganap sa kanilang espiritu magpakailanman. Sapagkat sa harap ni Yahweh ng mga espiritu ay walang magsasalita ng walang kabuluhang salita. Mapansin mo, yung mga taong ayaw tumanggap sa pangalan ni Yahweh. Yahweh yung nakalagay sa original, ha? Ayaw nila. Kasi paano nasanay na kami sa Yahweh? Nasanay na kami sa Jehovah. Nasanay na kami sa Lord, sa Panginoon, sa Diyos, sa God. Pag ganyan, paparusahan talaga, hindi talaga kayo mapunta sa langit. Malinaw ang sinabi, imperno ang bagsak. Imperno. So, suma total, kunti lang talaga mapunta sa langit. Ang dami talaga mapunta sa imperno. Sinabi naman talaga ni Abba Yahweh, ni Masayek Yahweh na makitid, makipot ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Konti lang ang pumapasok. Pero malapad, maluag ang daan patungo sa kapahamakan at dinaanan ng marami. Dinaraanan ng marami. Kita mo, ayaw nila talaga si Yahweh. Bakit? Ngayon lang namin nalalaman yan. Bakit noon? Huwag mong sisihin pang nakaraan. Huwag mo nang magsumbat. Basta importante, nandito na ang tunay na pangalan, pinangaral. Pag ganyan ka, ayaw mo talaga, wala na. Bagsak talaga sa dagat-dagatang apoy. Yung pagsisisi, wala na, huli na. Tingnan mo mga anghel. Huli na pagsisisi nila. Di ba humingi sila kay Enoch na patawarin sila, ganon? Pero wala nang kapatawaran. Impyerno na talaga ang bagsak ng mga anghel, ng mga pasaway. Ganon din ang mga tao kasi sabi nga, ngunit hindi naniniwala sa kapangyarihan. Sabi niya dito, sapagkat kanilang tinatanggihan ang Yahweh ng mga espiritu at nakikita ang kanilang kaparusahan araw-araw, ngunit hindi naniniwala sa kanyang pangalan. Hindi naniniwala. Yahweh nga ang nakalagay, hindi Ahaya, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Yahuwah. Yahweh. Nakakalungkot nga, pero at least yung tungkulin natin bilang mensahero, mangangaral, ginampanan natin. Ganon. Si Abba Yahweh, nagtingin siya sa mga mensahero. Pero ay isang mensahero na lumilihis na yan sa mga toro, papatay niya. That's why may unang mensahero dito nagturo sa tamang pangalan. Lumilihis. Pinatay. Kasi kung hindi siya lumilihis, buhay hanggang ngayon yun, nangangaral. Tuloy-tuloy pangaral. Bilang isang mensahero, ingat nga tayo sa ating mga ginagawa. Dahil kaya kang kunin ni Yahweh na nakakatisod ka na. Kukunin na kita. Dahil nagmimensahe ka, ngayon, hinahaluan mo ng baluktot na toro. Ingat na ingat talaga. That's why, pag gumagawa ka ng outline, lagi kang nanalangin, Abba Yahweh, yung ginagawa ko ay galing sa'yo. Hindi yung gumagawa ka na hindi mo idaan sa prayer. Abba Yahweh, i-guide mo ako lagi na yung mga tinuturo ay mula talaga sa'yo, na walang makapasok na katuruan ni Satanas ng mga fallen angel. Yan ang lagi sa prayer tuloy. Sapagkat ang paghatol ay darating sa kanila. Sapagkat sila ay naniniwala sa pagnanasa ng kanilang katawan at tinatanggihan ang espiritu ni Yahweh. At ang pareho
mga bukal ng tubig na ito ay magbabago ng kanilang temperatura. At kapag ang mga anghel ay umakyat, ang tubig na ito ng mga bukal ay magbabago at magiging malamig. Kita mo, yung mga ayaw talagang tumanggap, di talaga maniwala, kasama sa mga anghel na pasaway. Yan na nga nakakalungkot nakakalungkot. Marami tayong kamag-anak, kaibigan, na talagang pinaglaban nila ang 66 book hanggang kamatayan. Ngayon, isipin na original Bible ba yan? Hindi na naisip yan Basta ito na kasi, ito na gusto ko. Emotion. Mamayang hapon, emotion ang topic natin. Emotion Puso. Puso, mandaraya yan Daso gamitan ng utak. Daso ang utak nasa taas, ang puso na baba. Kasi itong puso, mandaraya yan. Maliban lang kung nandyan ang raw kakada sa puso mo, igagayad ka na rin. So, tuloy. At narinig ko si Michael na sumagot at nagsabi, ang paghatol na ito na hinahatulan sa mga anghel ay isang patotoo para sa mga hari at sa mga makapangyarihang nagmamay-ari ng lupa. Sapagkat ang tubig ng paghatol na ito ay naglilingkod sa pagpapagaling ng katawan ng mga hari at ng pita ng kanilang katawan. Kaya nga, hindi nila makikita at hindi maniniwala na ang tubig na iyon ay magbabago at magiging apoy na nagniningas magpakailanman. Yung tubig, di ba, sa panahon ni Noah, patay ang lahat ng salinlahi, maliban lang kay Noah. Eto, ang tubig na yan ay naging apoy magniningas kasi ang papatay ng buong sangkatauhan na masunod ay apoy na. Kita mo naman mga nuclear weapons pag magputukan na yan. Kaya gunawin ang mundo ng mga nuclear weapon. Ano mga bansa, maraming mga bansa na puro may mga nuclear weapon. Pag pumutok yan, mga apoy yan. Bakal, kayang tunawin. Lupa, kayang tunawin. Yung isang isla, kayang tunawin, maging dagat. Ito yung sinabi na sa final ng mundo, final hours, sunog na. Ngayon, ang mga tao kasi, hindi masyadong, parang hindi pinagtuunan ang yung future na mangyayari. Parang ang kanila yung sarili lang, araw-araw, may makain, masarap, pamubuhay, relax lang. Puro makamundo. Hindi nila tinignan ang side sa future. Ang mga tao puro abala, puro maghanap ng pira, hanap pira. Ang panahon sa pagsamba, hindi talaga, no? Kasi makamundo Pero diyan makikita pagdating ng huling araw. Yan, nakakalungkot. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 68, verse 1 to 4. At pagkatapos noon, ay ibinigay sa akin ng aking lolo na si Enoch ang pagtuturo ng lahat ng mga lihim sa aklat sa mga talinhaga na ibinigay sa kanya. At pinagsama niya ang mga ito para sa akin sa mga salita ng aklat ng mga talinhaga. At sa araw na iyon ay sumagot si Michael kay Rafael at nagsabi, ang kapangyarihan ng Espiritu ay naglilipat
nagpapanginig sa akin dahil sa tindi ng paghatol ng mga lihim. Ang paghatol ng mga anghel. Sino ang makatitiis sa matinding paghatol na ginawa? Pinatay at bago sila natutunaw. So, si Enoch, binigyan din niya ng mga sulat, mga aklat, sa mga talinghaga niya kay Noah. May kopya si Noah ng aklat ng Book of Enoch. Nakalagay dito, binigay sa akin ng aking lolo na si Enoch ang pagtuturo ng lahat ng mga lihim sa aklat ng mga talinghaga na ibinigay sa kanya na pinasama niya sa mga ito para sa akin at sa mga salita ng aklat ng mga talinghaga. Binigyan si Noah. Kasi yung mga aklat na binaba ni Enoch ay 366 book. Sulat ni Enoch at saka may sulat si Prabuel. May kopya si Noah. Ngayon, tuloy tayo. Second Book of Enoch, chapter 23, verse 2 to 3. At sinabi sa akin ni Prabuel, lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo, isinulat namin. Umupo at isulat ang lahat ng kaluluwa ng sangkatauhan. Gaano man karami sa kanila ang isinilang. At ang mga lugar na inihanda para sa kanila hanggang sa kawalang hanggan. Sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay inihanda hanggang sa kawalang hanggan, bago ang pagkakabuo ng mundo. At lahat ng dobleng 30 araw at 30 gabi. At isinulat ko ang lahat ng bagay ng eksakto. At sumulat ng 300 at 66 na aklat. I-advance natin ito The second book of Enoch to Chapter 23, verse 2 to 3. Na ito si Prabuel, nagsulat 30 days and nights. So 60 days lahat. Natapos niya. Binigay niya kay Enoch, mayroon din kay Enoch ang sulat. At binaba. Yun yung may kopya si Noah. Ngayon, tuloy natin. Karugtong. Second Book of Enoch, chapter 33, verse 9 to 10. Ibigay sa kanila ang mga aklat ng sulat kamay, at kanilang babasahin ang mga ito, at makikilala ko para sa lumikha ng lahat ng bagay, at mauunawaan kung paanong walang ibang alahayang maliban sa akin, at hayaan silang ipamahagi ang mga aklat ng iyong sulat kamay na mga anak sa mga bata, salinlahi sa salinlahi, sa mga bansa sa mga bansa. 366 volt. Kailangan ipamahagi ito. Ang sulat kamay na binaba ni Enoch, ibigay sa mga salinlahi, sa mga bansa, sa mga anak, at sa mga anak. Ipabasa. Pero ang question, itong Book of Enoch, ayaw. Ipabasa nga Hindi sinali sa 66 book. Ito namang ibang remnant Hebrew Israelite na kulang sa knowledge. Hindi isama yung Book of Enoch. Kasi masyadong yan. Alam mo, Hebrew Israelite ka, pero pagdating sa langit, babagsak ka bangkita o sa parang katira. Kasi, napaka-importante. Pero kaya lang kasi ang tao, medyo, ewan ko ba,
kulang nga sa pagre-research, kulang sa prayer, na i-guide mo ako, Abay Hawa, ano ba talaga ang dapat ituro, ganito. I-guide ka naman. Pag humingi ka, ibibigay yan eh. Yan. O, tuloy natin. O, basa. At muling sumagot si Michael at sinabi kay Rafael, sino sila na ang puso ay hindi lumambot tungkol dito at ang kanyang mga puso ay hindi nababagabag sa salitang ito ng kahatulan na lumabas sa kanila dahil sa mga yaong nanguna sa kanila palabas. At nangyari, nang siya'y tumayo sa harap ni Yahweh ng mga espiritu, sinabi ni Michael ng ganito kay Rafael, hindi ko gayahin ang kanilang ginawa sa paningin ni Yahweh. Dahil ang Yahweh ng mga espiritu ay nagalit sa kanila dahil ginagawa nila na parang sila ang Yahweh. Kaya't lahat ng nakakubli ay darating sa kanila, ang kaparusahan magpakailanman. Sapagkat walang anghel o tao man ang magkakaroon ng kanyang bahagi rito. Ngunit sila lamang ang tumanggap ng kanilang paghatol magpakailanman. Ito si Michael, ito yung pinakamataas sa lahat ng angel. Pero tingnan mo, matino. Matino siya, oh. Sinabi niya, statement niya, oh. Sabi niya rito, sinabi ni Michael ng ganito kay Rafael. Nag-usap sila. Sabi ni Michael ng ganito kay Rafael, hindi ko gayahin ang kanilang ginawa sa paningin ni Yahweh. Sabi ni Michael, dahil ang Yahweh ng mga espiritu ay nagalit sa kanila. Dahil ginawa nila na parang sila ang Yahweh. O biro mo, itong mga anghel na ito na pasaway, parang gusto na, tayo na ang Yahweh, tayo na. Sabi ni Michael, hindi ko sila gayahin. Dahil magagalit si Abba Yahweh. Na para na rin sila na si Yahweh. O biro mo, sila si Gadriel, Jikon, Asbel, Kasadya, Pinimi, Simiasa, Asasel, Samael. Dami pa sila. Dami pa mga pangalan yun. Mabanggit mamaya. Grabe talaga. Etong si Rafael, Gabriel, Panuel, Michael, itong mga matitino na high-ranking angel, matitino sila. Tuloy tayo. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 69, verse 1 to 29. Ang mga pangalan at tungkulin ng mga nahulog na mga anghel, na mga satanas. Ang lihim na panunumpa. At pagkatapos ng paghuhukom na ito, sila ay mangingilabot at panginig sapagkat nakita nila ito sa mga naninirahan sa lupa. Tingnan mo Chapter 69 to. 1 to 29. Ito yung title niya Ang mga pangalan at tungkulin ng mga nahulog na mga anghel na mga satanas. Mga satanas. Marami talaga sila. At ang lihim na panunumpa. Ito na yon sila. May panunumpa nila. Tuloy natin. At masdan ang mga pangalan ng mga anghel na iyon. At ito ang kanilang mga pangalan. Ang una sa kanila ay si Miasa. Ang pangalawa, Artakefa. At ang ikatlo, Armel. Ang ikaapat, Hokabel. Ang ikalima, Torael. Ang ikaanim, Romhal. Ang ikapito,
siyang Barakel. Ang ika-10, Azazel. Ang ika-11, Armaros. Ang ika-12, Batarhal. Ang ika-13, Busasihal. Ang ika-14, Hananiel. Ang ika-15, Toriel. At ang ika-16, si Mabizel. Ang ika-17, Jetrel. Ang ika-18, Tumael. Ang ika-19, Naturel. Ang ika-20, Romael. Ito yung mga high-ranking angel to. Pero mo yung mga pangalan ng mga anghel ng mga pasaway, ng mga tulibagbag, sotel, suwail. Ito yun. Yan ang sinabi ni Michael kay Rafaela, hindi ko sila gayahin. Pati naman mga pangalan ng mga angel, oh. Eh, yung nangyari, ito namang nakakalungkot itong mga remnant Hebrew Israelite na sa Amerika. Ayaw na sa Book of Enoch. Gusto nila yung 80 books lang na King James 1611. Kinopya yan, galing kay John Wycliffe. Corrupted pa rin yan. Hindi nyo. Importante ang Book of Enoch, pati Book of Jubilee. Importante. Napaka-importante. Sa tuusin lang, pero mo 777 books o scroll. Scroll kasi ang sa original eh. Itong books kasi aklat na parang napurma ng aklat. Original scroll kasi yun eh. Yung manuscript. 777. Mga anghel na yan oh. Itong pasimuno nila oh, si Miyasa, pinaka-leader. Tuloy tayo. Ayan. Ang pangalan, oh, si Miyasa. Ayan, si Miyasa, oh. Dibel. Tuloy, basa. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel. At ang kanilang mga pangalan. At ang kanilang mga pinuno sa daan-daan. At higit sa 50. At higit sa 10. Ang pangalan ng unay, Jekon, sa makatuwid nga, ang nagligaw sa mga anak ng langit. At ibinaba sila sa lupa. At iniligaw sila sa pamamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalanang Asbel. Nagbigay siya ng masamang payo sa mga banal na anak ng langit. At iniligaw sila upang kanilang dinumhan ang kanilang mga katawan ng mga anak na babae ng mga tao. Kita ba? Pinuno si Chikon, ngayon si Asbel. Talagang puro talaga kalukuhan. Asama talaga mga klaseng tao, mga masasama. Ngayon, tuloy tayo. Sinong pangatlo? Basa. At ang pangatlo ay pinangalanang Gadril. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hagupit ng kamatayan. At nilinlang niya si Eva. At ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao ng kalasag at ng baluti. At ang tabak para sa labanan. At lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. At mula sa kaniyang kamay ay lumaban sila sa mga nananahan sa lupa mula sa araw na yaon at magpakailanman. At ang ikaapat ay pinangalanang Pinimwe. Tinuruan niya ang mga anak ng tao ng mapait at matamis. At itinuro niya sa kanila ang lahat ng mga lihim ng kanilang karunungan. Yung mga lihim na karunungan na dapat hindi ipaalam sa tao yan. Doon sa langit lang yan, tinuro. Tinuruan na ito'y matamis, ito'y mapait.
mapait ito. Ito, matamis. Nagturo. Pero ito si Gadriel, nagtuturo yung mga tabak, labanan talaga, sandata. Para mga tao mamatay. At si Gadriel, siya rin ang nanglinglang kay Iba, oh. At nilinglang niya si Iba, si Gadriel. Sa 5 sita na pinaka-high-ranking angel, yung pinakataas to kasi si Miyasa mataas din, pero mas mataas to. Sa 5 na ito, Jikon, Asbel, Gadriel, Pinimui, Kasadya, ito sa gitna. Si Gadriel, ito ang sikat sa lahat. Nilinglang na si Iba, ito yung pumasok sa ahas na nakakain si Adan, si Iba sa puno ng nagbigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Ito si Gadriel. At ito rin ang sikat na tinatawag ng lahat ng mga tao. Oh my God! Help me, my God! Help me! Na yan, nilinglangan na sana si Iba. Hindi nyo alam yan? Si Gadriel, si Satanas, si God. So, awan ko ng masyado. Ito na kasi nakalagay sa 66 book. Ito na kasi Bible, di pwede dagdagan bawa. Alamin mo anong Bible na yan. Ano ba yan talaga? Original ba yan? Kailangan may pagsusuri. Yun ang sinabi nga ni Jose Rizal yung kawikaan ni Rizal na ang hindi mo lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Kailangan para makarating ka sa paroroonan doon sa buhay na wayangga, kaya lingunin mo yung pinanggalingan sa Bible. Ang original Bible, anong nakasulat doon? Sabi niya, Hebrew yun, di makaintindi. Mayroon na nga tayong Google Translator Kasi kung noong araw pa, may Google Translator na ano pa dapat natin nalaman? Ito lang ka-high-tech Kasi nandito na nga tayo sa huling mga oras. Mabubulgar na, mabubunyag na ang kalokohan ng mga Satanas. At mabubunyag na si Gadriel, na sikat siya yung tinatawag ng lahat ng mga tao. Paano kayo mapunta sa langit? God na God kayo, ang Satanas naman yan. Akala nyo sa langit kayo mapunta? Sabi niya, anak ako ni God, I am the son of God. O anak ka talaga ni Satanas. Satanas yung God na yan Sabi nga ng kaibigan kong bishop Bishop Boy, anti-God ka na pala? O anti-God, ako kasi yung God, Satanas yan. Sayang, balik ka kay God. O, babalikin mo ko yung Satanas? Kung ikaw gusto mo kay Satanas, manatili ka dyan. Tatanggap ka ng konsekwensya sa dagat-dagatang apoy. Alamin mo ang nakasulat sa original Bible kung ano ba talaga nakasulat. God ba ang nakalagay? Alahayam ang nakasulat. Ang singular nito, Allah. Tama pa ang Quran Allah. So yan ang nakakalungkot. Pero patuloy lang tayo mangangaral kahit nangugat ng liig natin sa sabi. Pero sadya talagang matigas, sirado ang tainga, ayaw makinig. At least, pagdating ng huling mga panahon na sa impyerno na, doon na malaala na ako pala ang mali, hindi ko tinanggap si Abba Yahweh. Yan. Pero wala na, nasa apoy ka na. Ngayon, tuloy tayo. O, basa. At tinuruan niya ang sangkatauhan sa pagsulat gamit ang tinta at papel. At sa gayon ay marami ang nagkasala mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan at hanggang sa araw na ito. Sapagkat ang mga tao ay hindi nilikha para sa gayong layunin, upang magbigay ng kumpirmasyon sa kanilang mabuting pananampalataya sa pamamagitan ng panulat at tinta. Sapagkat ang mga tao ay nilikhang eksakto tulad ng mga anghel, sa layunin na sila ay magpatuloy na dalisay at matuwid, at ang kamatayan na sumisira sa lahat ay hindi maaaring humawak sa kanila. Ngunit sa pamamagitan nito, ang kanilang kaalaman, sila ay namamatay
At sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, inuubos nila ito. Sino nagtuturo ng pagsulat? Si Pinimue, na fallen angel na Satan, si Pinimue. Hindi naman kailangan daw eh. Magsulat tayo. Kasi nilikha tayo eksakto tulad ng mga anghel. Pero itong gamit ang tinta, papel, tinuruan, ito tuloy Di ba, magsulat, nag-aral. Ngayon, mag-aral ka. Sa nung panahon namin, elementary, 6 na taon, hanggang grade 6. High school, 4 na taon. College, 4 na taon. Pero ngayon, K-12, mahaba na. Pero mo yung pag-aaral, nakapagod tara. Pero tiis lang. Kung gusto ka maging professional, may alam. Kasi ito, si Pinimue ang pasimuno dito Na hindi na dapat tayong kailangan magsulat na nandoon naman tayo sa buhay na walang gang, ayos naman. Pero talagang ginawa tayo na maghirap sa pagsusulat, pagbabasa. Ganun talaga. Tuloy. At ang ikalima ay pinangalanang kasadya. Ito ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng masasamang pananakit ng mga espiritu at mga demonyo. At ang mga pananakit ng imbrayo sa sinapupunan upang ito ay mawala. At ang mga pananakit sa kaluluwa, ang mga kagat ng ahas, at ang mga pananakit na dumarating sa tanghali init. Ang anak ng ahas na nagngangalang Tait. At ito ang gawain ni Kasbel, ang pinuno ng sumpa na kaniyang ipinakita sa mga banal nang siya'y tumahan sa itaas sa kaluwalhatian. At ang pangalan nito ay Beka. Hiniling ng anghel na ito kay Michael na ipakita sa kanya ang nakatagong pangalan upang maibigkas niya ito sa panunumpa nang sa gayon, yaong maaaring manginig sa harap ng pangalang iyon at sumpa na nagsiwalat ng lahat ng lihim sa mga anak ng tao. Ito si Kasbel, dito kasama sa 5, pero ito yung nagtuturo, ito yung sa mga sumpa na susumpain ka. Susumpain ka, magagalit, nanunumbat, tapos magsumpa na. Tapos papunta sa manggagaway, kulamin mo nga yan, kaaway ko. Tingnan mo, kalukuhan. Tuloy, yan. Sino to? Sino to? Si Jikon. Yan si Jikon, no? Blondie ang buhok. Yan, si Jikon. Ito. Pogi, si Asbel. Pogi si Asbel, Asbel, the fallen angel. Ito, si Gadriel. Yan. Ito si Gadriel, yan ang tinatawag na lahat ng tao sa buong mundo. Tumatawag na, my God, my God. Ito yon, si Gadriel, si God. Yan. Tingnan mo yung tsura, Nakakatakot yung tsura. Walang kalam-alam ang mga tao na puro, my God, God, Gadriel yan. Yan, ito. Tinatawag ninyo. Tapos anak kayo ni God, anak kayo dito. Tatay nyo, fallen angel. Ito. Si Pinimue. Nalungkot si Pinimue, napagod to kasi nagtuturo magsulat Tinuturoan yung mga tao magsulat gamit ang tinta. Ito si si Kasadya. Yan. Ito yung pinakamataas na high-ranking angel.
mababa si Simyasa, pero pinuno din. Ito yung tinatawag na the five Lucifer o the five Satan. Pero isa sa Lucifer, hindi nabanggit doon si Samael. Si Samael, si Lucifer din yan. Tuloy. At ito ang kapangyarihan ng sumpang ito, sapagkat ito ay makapangyarihan at malakas. At inilagay niya ang sumpang akay na ito sa kamay ni Michael. At ito ang mga lihim ng sumpa na ito. At sila ay malakas sa pamamagitan ng kanyang panunumpa. At ang langit ay nabitin bago nilikha ang mundo at magpakailanman. At sa pamamagitan nito, ang lupa ay tinatag sa ibabaw ng tubig. At mula sa mga lihim na sulok ng mga bundok ay nagmumula ang magagandang tubig mula sa paglikha ng mundo at hanggang sa kawalang hanggan. At sa pamamagitan ng sumpang iyon ay nalikha ang dagat. At bilang pundasyon nito ay inilagay niya para dito ang buhangin laban sa panahon ng galit nito. At hindi ito nangahas na lampasan ito mula sa paglikha ng mundo hanggang sa kawalang hanggan. Tuloy tayo, ha? At sa pamamagitan ng sumpa na iyon, ang kalaliman ay ginawang mabilis at nananatili at hindi gumalaw mula sa kanilang lugar, mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan. At sa pamamagitan ng sumpang iyon, ay tinatapos ng araw at buwan ang kanilang landas at hindi lumihis sa kanilang ordinansa mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan. At sa pamamagitan ng sumpa na iyon, ang mga bituin ay nakompleto ang kanilang landas at tinawag niya sila sa kanilang mga pangalan. At sinasagot nila siya mula sa kawalang hanggan hanggang sa walang hanggan. So, etong Book of Enoch natin, wala tayong sinailuan na isang talata. Talagang aral to buong aklat. So, ganyan. Pag makinig lang, pagbasa lang ng pastora, ang linaw-linaw na eh. Tuloy tayo. At sa gayon din paraan, ang mga espiritu ng tubig, at ng mga hangin, at ng lahat ng siper, at ang kanilang mga landas, mula sa lahat ng sulok ng hangin. At doon ay naingatan ang mga tinig ng kulog, at ang liwanag ng mga kidlat. So, mapansin natin dito, itong anak ng tao tinutukoy dito, si Masyayak Yahweh siya ito. Ito yun ang magmamanage, mamamahala, nagparusa itong mga pasaway, lilipulin sila, at ito namang mga matitino ay nilagay sila sa buhay na walang hanggang, sa kaayusan. So, tuloy tayo. Sila ay gapusin ng mga tanikala at sa kanilang pagtitipon sa lugar ng pagkawasak, sila ay nabibilanggo at lahat ng kanilang mga gawa ay maglalaho sa balat ng lupa. At mula ngayon ay walang anumang masisira, sapagkat ang anak ng tao ay napakita at naluklok sa kanyang sarili sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian.
at ang lahat ng kasamaan ay lilipas sa harap ng kanyang mukha. At ang salita ng anak ng tao ay lalabas at lalakas sa harap ni Yahweh ng mga espiritu. So, mapansin natin, itong anak ng tao, si Masiah at Yahweh siya ito, na nakita na in advance nila ni Enoch na ito ang mangyayari. Na si Yahweh, nagkatawang tao, naging anak ng tao. Siya ang magmamanage, magdisiplina, magparusa. Ngayon, tuloy tayo. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 70, verse 1 to 4. At ito ay nangyari na. Pagkatapos nito, na ang kanyang pangalan sa panahon ng kanyang buhay ay itinaas ang anak ng tao at sa Yahweh ng mga espiritu mula sa mga naninirahan sa lupa. At siya'y itinaas sa itaas sa mga puro ng espiritu. At kaniyang pangalan ay nawala sa gitna nila. At mula sa araw na iyon, ay hindi na ako ibinilang sa kanila. At inilagay niya ako sa pagitan ng dalawang hangin, sa pagitan ng hilaga at kanluran, kung saan kinuha ng mga anghel ang mga panali upang sukatin para sa akin ang dako ng mga hinirang at matuwid. At doon ko nakita ang mga unang ama at ang mabubuti na mula sa simula ay naninirahan sa lugar na iyon. So, nabanggit na ni Enoch ha, nakita na ni advance ha, sabi rito, at ang kanyang pangalan ay nawala sa gitna nila. Nawala ang pangalan kasi yung nanakaw ang original Bible, nakuha ng Roman Empire, pinagpapalitan nila ng pangalan ng fallen angel. Yung Yahweh siya'y, bandang huli, gilagay na lang Jesus Christ. Yung Yahweh ay gilagay na Yahweh, Jehovah, o ano-ano pa mga pangalan. Ang Alahayam, ginawa ng Elohim, ginawa ng God, Diyos. Nawala na tuloy ang tunay niyang pangalan. Yan ang nangyayari. Dahil nabanggit na mawala talaga kanyang pangalan kasi dinuktor nga ang original Bible. At binago nila para hindi na mabanggit ng tao ang pangalan, ng totoong pangalan ng ating Creator. Ganon ka tuso ang dyablo. So, ganon. Di ba? Yahweh siya noong 6 BC to 70 AD. Nawala na yan. Ito na ang sumikat ngayon, ito. Kailan ito lumabas itong letter J? Noong 1524 AD. Nga si Gian Giorgio Trissino naglikha ng letter J sa mga alphabet. Hindi naman talaga ito invented name to Pero mga tao dito talaga sila, gusto na Jesus kami. Naghimala kasi yun Paano himala na fallen angel? Yan, may power yan. 2 fallen angel na prinsipe ng impyerno dito. Plus may 8 pa, 10 lahat ang fallen angel. May power talaga yan. Eto, wala, nakalimutan na. Ngayon, na-restore natin ngayon, pero ilan-ilan lang tayo naniwala dito. At tayong naniwala dito, tayo pa ang masama. So, nakakalungkot nga. Pero, ewan ko, at least ginampanan natin ating tungkulin. Wala na silang isusumbat sa atin pag nasa impyerno na sila. Talagang pinangangaral natin itong husto, pero sadya talagang ito ang gusto nila. Kasi pogi Ito pangit kasi itim tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 70,
20. At nangyari, pagkatapos nito, na ang aking espiritu ay nalipat at umakyat sa langit. At aking nakita ang mga banal na anak ni Alayam. Niyapak nila ang ningas ng apoy. Ang kanilang mga kasuotan ay puti. Ang kanilang mga damit at ang kanilang mga mukha ay nagniningning na parang niyebe. At nakakita ko ng 2 agos ng apoy. At ang liwanag ng apoy na iyon ay kumikinang na parang buto ng sibada, at ako ay nagpatira pa sa harap ni Yahweh ng mga espiritu. Kita mo mga matitino doon sa langit, yung mga apoy, apakan lang. Yung mga naliligtas, yung mga matuwid, mga pinili, apakan lang, hindi naman mapasok. Ganun, pag nandoon tayo, may apoy doon, wala. O hindi makapurmang apoy sa atin. Mga damit natin, puti. O, anong itsura? Tingnan mo. O, yan. Ganyan ang itsura natin, oh. Doon sa langit. Sa langit, walang gabi. Puro araw. May mga puno na pwede tayo kumakain ng mga prutas. Hindi tayo nagugutom, hindi tayo mauhaw, pero pwede tayo kumain dito. Para lang makaramdam ng sarap sa ating lalamunan. Ganyan ang langit. Pero dito, magsaing ka pa. Maubusan ka ng gasol, bili pa ng gasol. Mahal-mahal ng gasol ngayon. Oh, so trabaho. Doon wala na. Pipitasin mo lang doon kung gusto kang kumain. Pag ayaw ka naman kumain, okay lang kasi hindi ka naman nagugutom, hindi ka naman nauhaw eh. Eh walang gabi doon, puro araw lahat. Di ba ang sarap ng buhay? Ah? Eh ngayon, nasa impyerno. Nako. Apoy. Walang tulog. Hindi ka na mapapagod. Walang tulog-tulog. Tuloy. At hinawakan ako ng anghel na si Michael, na isa sa mga arkanghel na nasa aking kanang kamay. At itinaas ako para malaman ko ang lahat ng mga lihim. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga lihim ng katuwiran. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga lihim ng mga dulo ng langit. At ang lahat ng mga silid ng lahat ng mga bituin. At ang lahat ng mga lampara. Kung saan sila'y nanggagaling sa harap ng mukha ng mga banal. At kaniyang isinali ng aking espiritu sa langit ng mga langit. At nakita ko doon na parang isang istrukturang gawa sa mga kristal. At sa pagitan ng mga kristal na iyon ay may mga dila ng buhay na apoy. May mga dila na buhay na apoy. Pero hindi tayo maano sa apoy. Pero yun na sa impyerno, matikman nila sakit ng apoy doon. Sa dagat-dagatang apoy. Pero sa langit, kung may apoy doon, walang. Hindi ka mapapagod doon eh. Relax. Walang tulog-tulog. Relax ka lang. Hindi dito mapapagod tayo. Maglakad lang. Lalo na pag senior citizen ka na. Sakit ng biwang ko. Pero doon wala. Ang sarap nga ang buhay talaga ng langit. Tuloy tayo. At nakita ng aking espiritu ang pamigkis na tumatali sa bahay na apoy na yaon. At sa 4 na tagiliran niyaon ay puno ng apoy na buhay. At kanilang tinalian ang bahay na yaon. At sa palibot-libot ay nandoon ang mga serafim, ang mga kirubim, at ang mga
Opanim. At ito ang mga hindi na natutulog at nag-iingat ng luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. At nakita ko ang mga anghel na hindi mabibilang. 1,000 at 10,000 ulit ng 10,000 na nakapalibot sa bahay na iyon. At si Michael at si Rafael at si Gabriel at si Panuel at ang mga banal na anghel na nasa itaas ng langit ay pumapasok at lumabas sa bahay na iyon. Sa bahay na yun ha, apo yun. Labas-pasok na sila. Pero nandoon yung mga anghel, hindi mabibilang. Sa dami talagang mga anghel. Grabe kadaming anghel. Kung doon na tayo, baka mas marami pang anghel kaysa atin. Pero marami ring anghel na punta sa impyerno. Ang mga tao din, lalo na, marami rin na punta sa impyerno. Ayan. Archangel. 6 na pakpak. Tayo, wala naman tayong pakpak. Pero sila, gano'n, no? 6. Archangel, ha? Ito naman, si Rapim. 6 na pakpak. Ito, Kirubim. 4 lang na pakpak, 4 din mukha. Tao, leon, agila, at baka sa likod. Para makita ka, parang kita ka halimaw. 4 ang mukha. Harap, kilid, likod. 4 din ang pakpak. Yan ang Serapim. Itong Opanim. Opanim, tingnan mo. Puro mga mata yan, oh. May isa pang matang sa gitna na malaki. Anghel yan, yung Opanim. O throne, in other word, throne. Ganon. So, pag doon tayo, makikita natin yan sila physically, literally, makita yung mga itsura na yan. Pero tayo kasi, ang itsura natin, kalarawan, kawangis ni Hawa na ganito, walang pakpak. Sila kasi, nainggit talaga sila sa tao. Kaya ganon na lang ang galit nila. Nagrebelde sila. Kasi sila, nilikhaan ganon. Samantala tayo, nilikhaan kalarawan, kaya kawangis ni Hawa. Tapos, sila, utusan pa sila mag-bow down sa tao. So, ganon ang hinanakit nila. Nagtampururot. 10,000. Ganon, nagtampururot. Pero sabi ni Michael, hindi ko sila gayahin. Para na rin silang si Yahweh. Ayan. Tuloy. At sila'y lumabas sa bahay na yaon. At si Michael at si Gabriel, si Rafael at si Panuel, at ang maraming banal na anghel na hindi mabilang. At kasama nila ang pinuno ng mga araw. Ang kanyang ulo ay puti at dalisay na parang balahibo ng tupa. At ang kanyang pananamit ay hindi mailarawan. At ako'y nagpatira pa, at ang aking buong katawan ay naging maluwag. At ang aking espiritu ay nagbagong anyo. At ako'y sumigaw ng malakas na tinig na may espiritu ng kapangyarihan. At pinagpala at niluwalhati at pinuri. At ang mga pagpupuri na lumabas sa aking bibig ay lubhang nakalulugod sa harap ng pinuno ng mga araw. So, biro mo ha, pinupuri, niluwalhati. Ganon ang tungkulin. Kahit sa awit, di ba? Sa awit. Yahweh will make a way
where there seemed to be no way. Puro gilahati. Aba Yahawa, Masyayak Yahawa siya'y na may likha ng ating... Oh, parang pagpupuri. Ganon din sa prayer, di ba? Bawa kwartawab, Aba Yahawa. Oh, morning. Kal halal, Aba Yahawa alayam. Yung kal kasi all. Halal, all praises and glory para lamang sa iyo, Aba Yahawa alayam. Yun na, pagpupuri yun eh. Oh. Tawada, Aba Yahawa, thank you. That's why na, ang opening prayer natin, puro pagpupuri kasi ganun ang ginawa nila. Ganun rin sinabi ni Tupit sa mga tao, na mga sa anak niya, na lagi niyong purihin si Aba Yahawa. Pinupuri natin lahat. Sa ating personal, sa prayer, pinupuri natin. Sa mga born again Christian, ang pinupuri si Satanas, si mga fallen angel. We give you praise, Aba Yahawa. We glorify your name, Aba Yahawa. We exalt your name, Aba Yahawa Al-Hayam. So, yung ginagamit natin sa opening prayer, mga Hebrew word lang yun eh. Pero hindi English. So, importante ang pagpupuri dito. Natutuwa, nalulugod. Oh? Lubhang nalulugod sa harap ng pinuno ng mga araw. Nalulugod talaga si Masyayak Yahawa siya'y. O, yan. Ngayon, ito ha. Si Yahawa siya'y. O, yan. Yahawa siya'y. Tingnan mo tong Revelation 13. Revelation chapter 1, 13 to 15. At saka Daniel chapter 10, verse 5 to 6. Basahin natin ha. Basa. Revelation chapter 1, verse 13 to 14. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sako at may gintong pamikis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe. At ang kanyang mga matay, parang apoy na nagliliyab. Yan si Masyayak Yahawa sa'yo, puti ang buhok. Ngayon, dito sa Daniel, basa. Daniel chapter 10, verse 5 to 6. Tumingala ako, at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulok ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. So, binanggit ni Daniel tuloy. At ang pinuno ng mga araw ay dumating, kasama sina Michael at Gabriel, Rafael at Panuel, libo-libo at 10,000 mga anghel na walang bilang. Ang sipi kung saan inilarawan ang anak ng tao na tagapamahala ng mga araw ay nawala. At tinanong ni Enoch ang isa sa mga anghel tungkol sa anak ng tao kung sino siya. At ang anghel ay lumapit sa akin at binati ako ng kanyang tinig. At sinabi sa akin, ito ang anak ng tao na ipinanganak sa katuwiran. At ang katuwiran ay nananatili sa kanya. At ang katuwiran ng pinuno ng mga araw ay hindi pinababayaan. Yun yung si Yahawa siya yun. Dinukoy. Tuloy. At sinabi niya sa akin, siya ay nagpapahayag ng kapayapaan sa inyo sa pangalan ng daigdig na darating.
kaniyang mga daan, sapagkat hindi siya pababayaan ng katuwiran kailanman. Kasama niya ang kanilang mga tahanan, at kasama niya ang kanilang manang, at hindi sila mahihiwalay sa kaniya magpakailanman. At sa gayon ay magkakaroon ng kahabaan ng mga araw, kasama ang anak ng tao, at ang matuwid ay magkakaroon ng kapayapaan at isang matuwid na paraan sa pangalan ni Yahweh ng mga espiritu magpakailanman. So, ang matuwid, magkaroon ng kapayapaan, at laging kasama natin si Masyayak Yahweh, yung anak ng tao. Kapiling natin doon, nandoon. Diba? Ang sarap ng buhay sa langit. Dito, medyo ano lang. Pero, tiis lang talaga tayo dito. Kasi ito kasi ang consequence, yung nalinglang si Adag si Eva, nalinglang kay Gadriel ni God, na kumain sa punong kahoy, nga nagbigay ng kalaman sa mabuting masama. Ito matinik talaga to si Gadriel eh. Nalinglang siya Adag si Eva. Ito pa naman, siya pa rin ang sikat ngayon. Nalinglang ang buong mundo. Tawag-tawag pa rin sila ng Gadriel. Oh, hindi na alam fallen angel yan. Hindi, si God. Oh. Ewan ko sa kanila eh, grabe. Pag hindi talaga nila aralin o basahin ang original Hebrew, original Bible, hindi talaga nyo maintindihan yan. Kung kayo ay nakadepende lang sa 66 monk dito, nakakalungkot nga, linglang talaga ang buong mundo eh. Linglang talaga. Yun ang sinabi ni Pablo eh, na do not be conformed the pattern of this world. Huwag kayong umayon sa takbos ng mundong ito. Kasi ang takbo ng mundong ito, talagang puro tinatawag, puro satanas. Hindi naman banggitin niya, satanas ako. Magkukunwari yan, matino. Magkunwari yang anghel ng kaliwanagan, si Satanas, para may malinglang siya. Di ba, mga scammer, ang galing manlinglang niya, di ba, kunwari? Ang mga scammer. Ganun yun. Hindi yan sila makalinglang kung haalata masyado. Talagang pino ang galaw. Ganun. Ganun ang mundo ngayon, na halos pa naman lahat. Mga kamag-anak natin, anak natin, kaibigan, halos talaga, puro, dito na pamahal namin ang God kasi dito na si God. Aywan ko, bahala kayo. Basta nasabi na natin, wala na tayong sagutin sa kanila. Ganon ang nangyari. Ito. Gawa, chapter 4, verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, Yahweh siya, yung nagkatawang tao talaga si Abba Yahweh. Yahweh siya, yun yung anak ng tao. Nakapiling na natin, na magligtas sa atin. Kaso lang, ayaw nilang paniniwalaan. Kukutsain pa tayo na yung savior nyo parang Hapon. Yahweh siya, Kawasaki, Yamaha, Honda. Sige, magsalita kayo ng panglalait, pangungutya. Pero pagdating ng panahon na sa apoy na kayo sa impyerno, uli ng pagsisisi, wala na. Di na kayo makawala. Final destination na yan, ang impyerno eh. Kung nasa langit ka, final destination din sa langit. So, dito nagtapos. Awit na tayo. Paglingkuran natin, we will serve Yahweh Shai. Tayo dito.
Yahweh Shai. Even when trials come, no one can separate us from the love of Layam. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of Yahweh. One more time. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. Ikaw yung anak ng tao. Nagkatawang tao ka para kami magkaroon ng kaligtasan. Manalangin tayo, Aba Yahweh Alahayam. Salamat po sa iyong salita na aming natutunan mula sa aklat ng Book of Enoch, na maraming mga tao na ayaw paniwalaan ang aklat na ito. Ito po ang literal na nangyari, kaganapan doon sa langit, na binunyag ni Enoch, na mayroong kopya si Matusalim at si Noah. Dahil ipabasa ito sa mga anak sa linlahi at mga bansa. Aba Yahweh, salamat po. Salamat sa iyong salita na nagbigay sa amin ng lakas para patuloy kang paglingkuran, patuloy kang pupurihin, at patuloy kaming mangangaral, ihayag yung salita sa mga pinili mo na mga Hebrew, remnant, Israelite, at sa mga hintil na mga elite, na mga pinili mo mga hintil. Kami ay mangaral dahil ito po ang aming tungkulin, lalo na itong mga panahon na huling mga oras. Salamat po, Aba Yahweh. Thank you so much. In the mighty name of our Savior, Mashiach Yahweh Shai. Yaman, Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh.